You are now watching the full recording of Christ-Like Christian Church Sunday Worship Service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. At sa oras po na ito, naanyahan ko po na tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ngayon ay sasamba sa ating Panginoon. Ready na po ba kayo? Amen. Napakahalaga po na ang ating puso at isipan ay ready. Na sa ganon, sa pakikinig po ng salita ng Lord, ay siya lamang po yung ating mapakinggan. Amen po? At sa oras po na ito, tayo po'y magpupuri sa Panginoon bago tayo makinig ng kanyang mga salita. At nawa po yung pag-awit, yung papuri para sa Lord ay maging panalangin din po ng bawat isa. Bless Jesus. We thank you, Lord. We honor your name. We glorify your name, O God. Thank you for the blood. Thank you, Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness is embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. So high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. You are worthy. Muli po, ating pong pasalamatan ng Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness is embrace. Worthy, worthy.
praise, O God. Kaya mga kapatid, papurihan natin ang Lord ng ating buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Dahil ang pinupuri po natin ay buo din naman na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. He is holy and He is worthy to be praised. As we sing hallelujah to the Lord. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah.
Lord, you are holy. You are worthy to be praised. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Sambalin po natin ito ng may pagpupuri. Sabihin po natin sa Lord, you are holy, Lord. You are holy. Yes, Jesus. Holy. Salamat po, Panginoon. Because you are holy. You are worthy, Panginoon. Kaya kami naligtas, O Diyos. Worthy is the Lamb. You are holy, O God. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Sabihin natin sa Lord, you are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy. Worthy is the Lamb. Amen. You are holy, God. You are worthy, O God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for the price you paid. Thank you for the cross. Salamat po, Panginoon. Because you are worthy. Salamat po, Lord, sa kaligtasan. Salamat po dahil sa inyo, nagkaroon po kami ng pag-asa. Nagkaroon po kami ng buhay. At hindi lamang po buhay, kundi buhay na walang hanggan. Buhay na masagana at kasiyasiya, O Diyos. Salamat po. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, niluluwalhati at dinadakila ang iyong pangalan sa lugar na ito. Ikaw ang mataas. Ikaw ang makita at ikaw ang maghari sa buong lugar na to at sa puso ng bawat iyong anak, Panginoon. Pagharian mo po ito. Lahat po, O Diyos, ng anumang bumabagabag sa amin ay wasakin ng iyong banal na kapangyarihan. In the name of Jesus, kami ay magpupuri para sa iyo, Panginoon. Kami ay magagalak. Kami, O Diyos, ay sasamba sa iisang Diyos na buhay na hanggang ngayon ay kumikilos sa aming buhay. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Pasalamatan po natin ang Lord. Thank you, Lord. Diyos po ang mataas na papuri at pagsamba. Amen and amen. Hallelujah! Masarap po ba umawit para sa Lord? Gusto niyo po ba umawit pa para sa Lord? Amen. Patuloy po tayong magagalak at sasamba sa Panginoon sa oras nito. Every praise is to
hindi para po sa atin. So let's sing, every praise. Every praise is to our God. Every praise, worship, worship, every praise, every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, hallelujah to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. Again, every praise, every praise is to our God. Every praise, worship, with one accord. Every praise, every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. Let's declare, God our Savior, God my Savior, God my healer. You are my deliverer, oh God. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship, with one accord. Let's praise the Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's sing it again. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's sing it. God our Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Tayo po'y sumayaw at gumalak para sa Panginoon. Pwede po ba kamot sa inyo, katabi nyo? Muli po, awitan natin ang Lord. Let's sing. Every praise to the Lord again. Every praise. Mas palakpak. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's sing it again. Every praise
ba po? Nakakahapo po ba? Hinapo ako doon sa awitan. Salamat po. Amen. Ayan, nakahinga na po ba ang lahat? Amen. Isang magandang umaga po muli sa ating lahat at sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon at narito po ang bawat isa. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, salamat sa Panginoon at narito ka. Salamat sa Panginoon. Praise God. So sa umaga po ito ay talagang hinahapo pa rin ako. Pero bago po lahat, bago po natin pakinggan ang mensahe ng Panginoon, i-welcome po muna natin, fresh from New Zealand, si Ninang Susan and Ninong Beth. Praise God po, nakarating silang muli ng ligtas mula sa New Zealand. Ayan. Amen. God bless po sa ating lahat. At ngayon po ang mensahe ng Panginoon ay, asa na yan? Nagana ba? Ayan, 3 days to break what took years to build. The cost of pride. Alam niyo po, kamakailan lang di ba po sa Hong Kong, isang matinding sunog po yung tumupok sa Wang Fuk Court sa Tai Po District po. 7 out of residential towers po na may tigta 31 stories or palapag ang nasunog sa loob lamang po ng ilang oras. Halos buong complex po yung nawasak. So nakakalungkot po. At hindi lang po yung gusali ang nawala, kundi higit pa po sa 55. So may counting pa po ng mga buhay ang nasawi. At daan-daang tao pa po ang nawawala. So imagine po, taon ang ginugol para maitayo ang mga gusaling iyon. Amen po? Isang gusali pa lang ilang taon nang gugugulin. Ilang bilyon din ang gagastusin. Pero ilang oras lamang po ang kailangan para masunog at mawala ang itinayo ng ilang taon. Amen po. It was truly heartbreaking and nobody would want that. Amen. Wala pong kahit na sino may gusto nun. And all we could do is to offer our prayers for the bereaved families at sa mga naapektuhan po ng insidente niyon. Amen po. Pero sa ngayon po, ang mensahe ng Panginoon ay patungkol din naman sa pagkawasa ng isang kaharian in just 3 days. So it is not caused by fire, but by pride. Amen? So sa oras po na ito, tayo po ay manalangin bago po natin pakinggan ang kanyang mensahe. Father God, we thank you for this day. We thank you, Lord. We praise your name. And we honor your name, O God, and we honor your presence in this place. Salamat, Panginoon, na sa awitan pa lamang ay sinamahan mo na kami, binigyan mo na ng kagalakan, ng kapayapaan, ang aming mga puso. At Panginoon, sa oras na ito, na aming pakikinggan ang iyong mensahe, ikaw po nawa ang marinig, ikaw ang mahayag, ikaw ang kumilos, Panginoon. Ang mensahe mong ito nawa ay tumimo sa puso at sa isip ng bawat isa sa amin, nang sa ganoon makapamuhay po kami ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, at alam po namin na kami patuloy mong tuturuan, tutulungan, gagabayan, at itutuwid, O Diyos. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Si Solomon po ay, he built a strong, wealthy, and wise kingdom. At mababasa po natin ang istorya niya sa unang hari, chapter 4. But because of Solomon's later disobedience, sumamba po kasi siya sa mga Diyos-Diyosan, God declared the kingdom would be divided. At yun po ay mababasa natin sa unang hari, chapter 11. Sabi po sa Proverbs, listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. So this verse teaches us that wisdom is not automatic. Amen? It cannot be inherited. Hindi porke anak ka ng matalino, magiging matalino ka na rin. Si Solomon po kasi, siya yung hari bago mawasak yung kaharian na ating pag-uusapan ngayon. God gave him wisdom, the gift of wisdom. Tinanong siya ni Lord ang ganda eh, anong gusto mo? So sabi niya, wisdom. Diba, pwede niyang hilingin lahat, wealth and everything. Pero ang hiningi niya, wisdom. Pero yung pumalit sa kanya, yung kanyang inheritor or successor, ay hindi naman na yung wisdom. Kasi nga, it cannot be inherited. Amen po? Wisdom comes through, kung yan ay binigay ni Lord, gift yan. Pero sa atin po, it is through listening, humility, and accepting correction. Amen? At kapag hindi po tayo marunong makinig, pride po ang maghahari. And pride leads to rebellion, failure, and destruction. Kaya po, ang mensahe po ng Panginoon, 3 days to break what took years to build, the cost of pride.
Amen. So, kilalanin po muna natin yung mga karakter. Una po dyan si King Rehoboam. Ngayon po, ayan po, bago natin basahin yung buong kwento, no, ipakilala po muna sa inyo si Rehoboam. Sa kwento pong ito, marami po tayong kapupulutan na. So, who is King Rehoboam? Sabi po dyan, his name in Hebrew means the people will contend or increase of the people. He was a servant of Solomon. Ay, asan na? Jeroboam na pala yan. Sandali, mali. Balik tayo. Napindot. His name in Hebrew means an enlarged people or he who enlarges the nation. He was the son of King Solomon and grandson of King David, making him the rightful heir to the throne. So, siya yung karapat-dapat na magmana ng kaharian ng Israel. And then, he became king after Solomon's death and ruled from around 931 to 913 BC, before Christ po yan, for 17 years. His reign is remembered for the division of the United Kingdom, when he rejected the counsel of the elders and listened to arrogant advisors. 10 tribes broke away to form the northern kingdom under Jeroboam. So, yun po yung mababasa natin mamaya. Ito po ay yung kanyang, tawag dyan, kung sino man siya. He continued ruling only over Judah and Benjamin, the southern kingdom, with Jerusalem as its capital. So, mamaya po malalaman natin bakit ba nagkaroon ng dalawang kaharian. Pero yun nga po, yan yung kanyang summary ni Rehoboam. Ang sabi, his name means enlarged people. He who enlarges the nation. Pero nung mabasa natin yun nasa ibaba, dalawa lang yung kanyang nasasakupan. So, ang panila po kasi ang sabi, yan, enlarges the nation pero kabaliktaran yung nangyari. So, again, sa Tagalog po, anak po siya ni Solomon, apo siya ni David. Siya po yung karapat-dapat na magmana ng kaharian nang mamatay si Solomon. So, ayan po, si Jeroboam naman. So, parang nakakalito. Rehoboam, ito naman po, Jeroboam. So, ginawa ko ng J kasi kung i-English ko, Jeroboam. Eh, di malilito na ako. Rehoboam, Jeroboam. Yun. So, Jeroboam na lang po. His name in Hebrew means the people will contend or increase of the people. He was a servant of Solomon. Sino po siya? Servant. Kanina si Rehoboam, anak. Amen po. God raised up through the prophet Ahijah to lead 10 tribes of Israel. He became the first king of the northern kingdom. Yun nga po yung sa Israel. After the division, ruling from around, yan na po yun, for 22 years. So, 22 years siyang naghari. His reign is remembered for establishing idolatry in Israel by setting up golden calves at Bethel and Dan. So, si Jeroboam ay isang lingkod po na binigyan ng Diyos na pagkakataon na mamuno sa 10 tribo ng Israel. Pero, ang nakakalungkot, imbes na maging tapat po siya sa covenant, nagtayo siya ng sariling Diyos-Diyosan. Yan po yung nakita natin dyan. So, para mas maintindihan po natin, basahin po natin ang kanilang istorya. Buod pa lamang po yung ating, o preview pa lang yung ating nabasa. Saan yung tissue ko yun? Wait lang po kasi nisip ko na ko. Pwede po ba pabasa ko na muna ito. Pabigay nga ako ng mic. Mic. Babasa natin ang unang mga hari, chapter 12. Ano ba kasi hanggang mahaba-haba yan. Hindi, sige, yan lang muna. Hanggang 4. Tama. Si Pastor. Sige po, thank you po. Sakto, may upuan dito. Pumunta sa Shechem si Jeroboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang lahat ng mga taga-Israel upang siya gawing hari. Nasa Ehipto pa noon si Jeroboam na anak ni Nebat. Nagtago siya roon noong pinaghahanap siya ni Solomon. Nang mabalitaan ni Jeroboam ang mga pangyayari, umuwi siya mula sa Ehipto. Siya'y kanilang ipinasundo mula roon. Humarap nga kay Rehoboam si Jeroboam at ang buong Israel. At sinabi sa kanya, napakabigat po ng mga pasaning iniatang sa amin ng inyong ama. Bawasan po ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin
pagaanin ninyo ang pasanin na aming dinadala at paglilingkuran namin kayo. Amen. So, sabi po nila, pagaanin ninyo ang pasanin. Salamat po, Pastor. Sabi, pagaanin ninyo ang pasanin na aming dinadala at paglilingkuran namin kayo. So, wala naman po sana problema dito. Pero dito pala makikita po natin kung anong puso meron ang mga taong ito. The reality is, they don't want to submit. They are trying to manipulate their own king. Sinasabi nila na kung hindi mo pagagaanin ang aming mga dinadala, hindi kami maglilingkod sa iyo. Diba? Pinaganda lang po. Pagaanin at paglilingkuran namin kayo. Pero, ang katotohanan, kung hindi mo pagagaanin, hindi kami maglilingkod sa iyo. Naunawa po ba natin? That is psychology. Di ba? Parang reverse psychology. Imagine, maraming Kristiyano ganito po talaga kay Lord. Laging may condition bago sumunod sa Kanya. Kailangan may gawin muna si Lord for them. At kung kung gano'n ka man, may chance ka pa to learn from this message and change your heart. Huwag po natin gawing conditional ang pagsunod kay Lord. Amen po? So matuto po tayo sa mensahe nito. Tuloy po natin sa verse 5. Sumagot si Rehoboam, bigyan ninyo ako ng 3 araw upang mapag-aralan ang bagay na ito. At pagkatapos, bumalik kayo. Kaya, umalis muna ang mga tao. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda. Kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila'y inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Pero take note po, not all members na pinakitunguhan ng mabuti ay naglilingkod ng tapat. Amen po? So this payo ng mga matatanda, tama naman. Pero may mas tama. Naunawa po ba natin, bilang hari, bilang leader, bilang ikaw ay itinalaga ng Panginoon, ikaw ang may authority. Amen po? Kung sino po yung itinalaga ng Panginoon, siya yung may authority. But it doesn't mean na sasamantalahin yung authority to rule over people. Naman po ba natin? Pero lagi natin tatandaan, as members, we should submit. At hindi yung leader ang magsasubmit sa atin. So, kasi dito po kasi, kapag sila iyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang buhay. Mayroong kondisyon. Ang paglilingkod po ay hindi conditional. Lagi po natin tatandaan yan. Kung maglilingkod tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo dahil naglilingkod tayo. Hindi dahil binigyan niya tayo ng ganito, hindi dahil pinagpala niya tayo, hindi dahil sinusunod niya yung mga panalangin natin. Naunawa po ba natin? At the same time, ganun din po sa paglilingkod at pagsunod natin sa ating leader, sa ating pastor. Hindi tayo sumusunod sa church, hindi tayo sumusunod sa pastor dahil binibigyan tayo ng ganito, sinusunod, pinagpipray, yung mga ganun po. Wala dapat condition. Naunawa po ba natin? So verse 8 po, pwede po bang pabasa po ulit? Sino naman? Buong chapter po kasi talaga itong ating babasahin. Sige, si Archie naman. Ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayon naglilingkod sa kanya. Ano ang dapat kong isagot sa mga taong humihiling na pagaanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama? Ganito naman ang payo nila. Sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina at daragdagan mo pa ang pahirap na kanyang pinapasan sa kanila. At kung sila'y hinagupit niya ng latigo, hahagupitin mo naman sila sa mga panghampas na may tinik na bakal. So grabe lang po, no? Kilala si Solomon bilang pinakamatalinong hari. Amen po ba? At lahat ng mga bansa sa paligid niya ay pumupunta sa kanya para lang humingi ng payo. Amen? So, he is the wisest king. Tapos sasabihin itong mga kababata ni Rehoboam na si Haring Solomon ay mahina. Paano nangyari yun? Naging mahina lang naman po si Solomon sa mga babae. Kasi nga, ilang libo yung kanyang asawa, di ba? Pero sa pagiging hari ay hindi po. So po, malabo po yun. So, dito pa lang, it shows how ignorant and immature si Rehoboam at ang kanyang mga kababata.
Naunawa po ba natin? So, we should not seek advice sa mga wala pang alam. Naunawaan po? Amen? Kaya sabi po dito, Rehoboam's failure, pride, and bad counsel. Listening to bad counsel destroys leadership. It destroys leadership po talaga. Mali yung payong marinig mo at yun yung pakinggan mo, sira ang leadership. Amen? Sabi nga po, pagka tayo ay hihingi ng payo, we should listen with both ears, left and right. Pag merong isang sitwasyon at kailangan mo ng payo, pakinggan mo both side. Amen po? Doon pa lamang po sa hiling ng mga mga Israelita. Sabi na pag-aanin, ibig sabihin nahihirapan sila, ibig sabihin mabigat masyado yung kanilang dinadala. Ang mali lang talaga is yung puso nila na hindi sila handang mag-submit. Amen po? Pero, yun nga po, ang sinasabi natin, may tamang paraan to ask for something. Hindi yung bang conditional ka. Amen. No naman po. So, pagiging leader naman po ni Rehoboam, nagkamali po siya ng kanyang pinakinggan. Bakit? Because of pride. Bakit? Bakit niya pinakinggan ang payo ng kanyang mga kababata? Hindi dahil kababata nila yon, kundi dahil nagustuhan niya yung sinabi ng kanyang mga kababata na dapat ganito ka, dapat mas may power ka, ipakita mong malakas ka. Naunawaan po ba natin? Amen. So sabi nga po sa unang Korinto, paalala rin sa atin, bad company corrupts good character. Ayan po, lagi po tayong maging careful kung sino ang ating nasa paligid. Kung sino yung ating pakikisamahan, pakikitunguhan, at ihingan ng payo. So tuloy po natin sa sa chapter 12 pa rin, verse 12. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao ayon sa iniutos sa kanila ng hari. Salungat sa payo ng matatanda, magaspang ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. Ang sinunod niya ay ang payo ng kabataan. Kaya sinabi niya, kung mabigat ang dalahing ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, panghampas na may tinik na bakal ang ihahagupit ko sa inyo. Hindi nga pinakinggan ng hari ang karaingan ng bayan. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh na si Ahiyas kay Jeroboam na anak ni Nebat nang sila'y magkita sa Shilo. So diyan po nangyari, doon na yata yung basahin po muna natin yung chapter 11. So para makita natin, ano tong sinasabi na natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh kay Jeroboam. So basahin po natin yung kwento, mamaya lang. Sabi po dyan sa chapter 11, so balikan lamang po natin the chapter before Rehoboam's story. So isang araw, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahiyas, ang propetang taga Shilo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Bago po, imagine may dala siyang balabal pero bago. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang 10 lipi, matitira sa kanya ang 1 lipi. Alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili, mula sa lahat ng lipi ng Israel. So yan po yung kwento kung paanong si Jeroboam ay kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ahiyas na ibibigay sa kanya yung 10 lipi. So diyan nangyari yung yun nga. Diyan nangyari yung revelation ng Panginoon kay Jeroboam. So dito tayo sa chapter 12, balik tayo. Na makita ng mga taong bayan na ayaw silang pakinggan ng hari, ay sinabi nila, umuwi na tayo, o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Pabayaan na natin ang sambahayan ni David. Umuwi na nga sa kanilang tahanan ang 10 lipi ng Israel. Ang mga naninirahan lamang sa lungsod ng Juda ang nanatiling sakop ni Rehoboam. Pagkatapos, pinapunta niya sa 10 lipi si Adoniram, ang tagapangasiwa ng sapilitang pagtatrabaho. Wow, sapilitan, no? Ngunit ito ay pinagbabato nila hanggang mamatay.
Kaya nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas patungo sa Jerusalem. Magmula noon, patuloy na naghimagsik ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. So, dito po tayo sa kasunod niyan. Nang marinig ng pinuno ng Israel na bumalik na si Jeroboam, siya ay pinatawag nila sa kapulungan ng bayan at ginawang hari ng 10 lipi ng Israel. Ang lipi lamang ni Juda ang nanatili sa angkan ni David. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ni Juda. Lipi ni Juda. Nalito na sa J. At Benjamin. Nakatipon siya ng 180,000 na mga sanay na mandirigma upang digmain ang 10 lipi ni Israel at bawiin ang kanyang kaharian. Subalit sinabi ni Yahweh kay Semayas na kanyang lingkod, so propeta rin po ito, sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon at hari ng mga lipi ng Juda at Benjamin, na huwag na nilang digmain ang 10 lipi ng Israel. Hayaan na niyang makauwi ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan sapagkat ang nangyari ay aking kalooban. Sinunod naman nila ang utos ni Yahweh at sila'y umuwi sa kanilang tahanan. So, diyan po nangyari ang division of kingdom. Northern kingdom, yun po yung sa Israel under ni Jeroboam, at southern kingdom, yung sa lipi ni Judah under ni King Rehoboam. Yun, po natin nakita kung bakit biglang nagkaroon ng dalawang kaharian sa Israel. Isang bansa pero may naging dalawa yung kaharian. Dahil sa pride at disobedience. Amen po? Pero kung itatanong po ninyo sa panahon natin ngayon, isang bansa na lamang po sila. Wala na po yung northern and southern. So, para sa quick lang po, fact, na ang Northern Kingdom ay nawasak ng Assyria noong 722 BC. The 10 tribes were scattered. So nagkalat-kalat and became known as the lost tribes of Israel. The Southern Kingdom lasted longer but was eventually conquered by Babylon in 586 BC, leading to the exile. Ngayon, yan nga po, isa na lamang po ulit ang bansang Israel. Pero ang aral po mula sa kwentong ito ng pagkakahati-hati ay mananatili. Amen po? So, ayan po. Kaya po naging hari si Rehoboam ay dahil nga itinalaga siya ng pinuno ng Israel. At the same time, kalooban po ng Diyos ang nangyari. Nabasa naman po natin, di ba po? At sinabi rin ni Lord dito sa... Nasaan na yun? Ayan. Ay, hindi. Yung kanina. Sinabi ni Lord kay Rehoboam, hayaan mo na sila sapagkat kalooban ko ang nangyari. Amen po? Saan na ba tayo? Ito yun. Ayan yun. Huwag mo na silang titignan. So, dyan po makikita natin na kalooban nga po ng Diyos yung nangyari. Amen po? At bakit niya ginawa yun? Bakit niya ibinigay yung 10 lipi kay Jeroboam? Kasi nga po, sabi ni Lord, nagkasala ang Solomon, si Haring Solomon. Amen po? So may plano na po talaga si Lord sa lahi ng Israel. Pero, take note po, ang nagkasala po ay si Haring Solomon dahil hindi siya namuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. So, sa huling bahagi po ng buhay ni Solomon, siya po ay nahulog kasi sa idolatry. Pinayagan niya yung kanyang mga banyagang asawa. Bakit siya nagkaroon ng maraming asawa? Dahil inialay po sa kanya yon ng mga iba't ibang bansa. Kaya po, mga banyaga. Amen po, ibig sabihin foreigner. So, yung mga banyagang asawa niya, pinayagan niya magtayo ng mga dambana para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero, kita po natin na ang suffer ay ang mga naiwan. Yung kanyang nasasakupan, yung kanyang anak na kumalit sa kanya bilang hari. Pero, yun na po, hindi naman po agad inalis ang kaharian kay Solomon. Ngunit sa kanyang anak na si Rehoboam, naganap ang paghati ng Israel at Judah. Ito po yung katotohanan. Ang kasalanan po ng leader, mapa-church man yan, mapamagulang man yan sa loob ng bahay, may pangmatagalang epekto po talaga yan. At ang kadalasan nagsasuffer ay ang mga anak, ang mga miyembro. Amen po? Kaya, maging maingat po tayo bilang mga magulang, leader, dahil tayo po, pag nagkasala, magsasuffer po talaga yung ating mga nasasakupan. Amen? Huwag po tayong magpapadala sa pride, kagaya po nito nila Jeroboam at Rehoboam. So dito po, sabi nga ni, nabasa na ba natin to? Ayan, yan na tayo.
So, sabi nga po dyan, ito po yung reason kung bakit ginawa ni Lord yung pagbibigay ng 10 lipi kay Jeroboam. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte. So, yan po yung sinabi ko kanina. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko. At hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Ngunit hindi ko aalisin sa kanyang kaharian sapagkat siya'y nabubuhay. Habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin kong siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos. Ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak at ang 10 lipi ay ibibigay ko sa iyo. Kay Jeroboam po yan. So nakakalungkot man, hindi naman si Rehoboam yung nagkasala, kundi yung tatay, pero sila nag-suffer. Amen. Sabi ni Lord kay Jeroboam, 1 lipi lang ang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem. Ang lungsod na pinili ko upang dooy sambahin ako. Ito po, dapat maunawaan natin itong sinasabi dito ni Lord. Ikaw nga maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupa, magugustuhan mo. Ganda po, di ba? Bibigay ni Lord yung lahat ng lupang magugustuhan ni Jeroboam. Sabi po dito, kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gawa ay magiging kalugod-lugod sa aking paningin at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y sa iyo. Sabi ni Lord pa, mananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel. At paparusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayon may, hindi ito panghabang panahon. Sino ulit si Jeroboam? Siya ay servant, tauhan. Lingkod lamang po siya ni Solomon. Anak ba siya ni Solomon? Anak ba siya? Lahi ba siya ni David? Hindi. Makatunog lang ang kanilang pangalan ni Rehoboam, pero siya ay ibang lahi. Naunawa po ba natin? Pero napakaganda ng pangakong ibinigay ng Diyos sa kanya. Grabe lang, kasi 10 lipi yung agad na wala. Amen? 10 lipi ang ibinigay kay Jeroboam. Tapos 1 lipi lang natira kay Rehoboam. Actually, 2 po yun. Lipi ni Judah at ni Benjamin. Pero grabe po ang ganda ng pangako. Ganda ng pangako ni Lord, di ba? Pero may kondisyon. So, dito po makikita natin ang kagandahan ng pangako ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Kung susundin mo ang lahat ng utos ng Diyos, kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, at susundin mo ang mga batas at tuntunin ng Diyos. Naunawa po ba natin? Ang ganda ng pangako ni Lord. Sabi niya, ako isa sa iyo. Amen. So, yung malaman mong nasa iyo ang Diyos, ang ganda talaga po nakakapanatan. Kaya lang, okay na sana po, no? Pero, ano ginawa ni Jeroboam? So, basahin po ulit natin sa chapter 12. So, dito po makikita natin kung ano na yung ginawa ni Jeroboam after nung napakagandang pangako na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pinatibay ni Jeroboam ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim. At doon, siya'y pansamantalang nanirahan. Pagkatapos, lumipat siya sa Penuel. Naisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito ay hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno na si Rehoboam, na hari ng Judah. At ako'y kanilang papatayin. Kaya't matapos pag-isipan ng bagay na ito, gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan, huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. So, yan po ang Jeroboam's rise, God's will versus human greed. Opportunity from God can be corrupted by greed and fear. So, makikita po natin doon sa binasa natin sa chapter 12, kung ano na yung ginawa ni Jeroboam. Naisip niya, kung magpapatuloy
Amen. Manunumbalik daw. Natakot siya. Nagkaroon siya ng takot na manumbalik muli yung kalooban ng mga tao ng Israel sa angkan ni David, sa kanilang hari, sa totoong hari. Natakot siya na mawala sa kanya yung kanyang kaharian. Kanino galing ang kaharian? Ibinigay ng Diyos kay Jeroboam, ang 10 lipi. So nakita po natin na sa dami ng binigay ni Lord sa kanya na 10 lipi, hindi pa siya nakontento. Gusto niya, masigurado niya, masecure niya yung kanyang power as king. That's greed. Naunawaan po ba natin? Binigyan na siya ni Lord ng opportunity. At ito pa ang nakakalungkot. Nalimutan niya agad na napakaganda ng pangako ng Diyos sa kanya. Ibibigay niya. Bibigay ng Diyos ang lahat ng lupang magustuhan ni Jeroboam. Pero anong ginawa niya? Nakita po ba natin? Nakakalungkot. Parang, kung ako si Lord, pinangakuan naman kita. Nangako naman ako sa iyo. Sabi ko, ako isa sa iyo, pero bakit ka lumayo? Masakit yun para kay Lord. Amen po. Kaya wag po tayong maging katulad ni Jeroboam na pinagpala ka na. Binigay na sa iyo yung hinihiling mo, yung power, meron ka na. Meron ka ng wealth. Ilan ba naman yan? 10 lipi, ilan lang natira kay Rehoboam, 'di ba? Parang di ka pa ba makontento doon? Nakakalungkot po. So ito po talaga yung mahirap sa mga taong malilimutin. Tapos mas mananay po yung pride kaysa sa humility. So yung greediness na nasa kanya, hindi niya talaga gustong mawala yung power, yung title as king. Imagine ba naman, lingkod ka, no? Tapos bigla, after 3 days, bigla kang naging hari. No, naman po ba natin? Actually, nung malaman kasi ni Solomon na ganun yung plano ni Lord kay Jeroboam, binalak po niyang papatay si Jeroboam. Kaya si Jeroboam nagtago. Ano po? Kaya nung mabalitaan ni Jeroboam na namatay na si Hari Solomon, saka lang siya bumalik sa Israel. So, nagustuhan po ni Jeroboam yung title ng pagiging hari. Bakit po naman? May power, may authority. 10 lipi yung kanya, compare kay Rehoboam na 2 lang. So, kaya ayaw na po niyang mawala sa kanya yun. Yun po, hindi nga niya pinaghirapan, naging gahaman pa. Amen? Hindi pa siya naging grateful. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, yung pinangako ng Diyos sa kanya na kung susundin mo, kung gagawin mo to, kung mamumuhay ka ng ayon sa aking kalooban, sa halip na gawin niya yung sinabi ng Panginoon, nagtayo po siya ng sariling mga altar sa Bethel at sa Dan. So, doon po niya nilagay yung mga guyang ginto. Nasaan ba yun? Ito yun. Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa na may sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel, di ba? May mga pumupunta sa Bethel upang sumamba at mayroon din sa Dan. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon. Katulad ng kapistahan, ipinagdiriwang sa Juda. Naghandog siya sa altar sa Bethel, sa mga guyang ginto na kanyang ginawa, at naglingkod doon ang mga paring inilagay niya sa mga sagradong burol. Pumunta nga siya sa altar na kanyang ipinatayo sa Bethel noong 15 araw ng 8 buwan. Buwan na siya ang pumili. Iyo'y ginawa niyang pista sa 10 lipi ng Israel, at siya mismo ang umakyat sa altar at nagsunog ng insenso. Bakit sinasabi to? Kasi po, kung matatandaan po natin sa panahon ni Moises, malinaw po na ang Diyos ang pumili sa lipi ni Levi para maglingkod sa templo. Ang lipi ni Levi ang tinawag para sa priestly service, kasama po itong pagsusunog na insenso. Tama po ba? Amen. So sila ang dapat mag-alay ng sacrifices, ang lipi lamang ni Levi. Magturo ng batas ng Diyos at magbantay sa kaban ng tipan. Pero hindi po iyon ang sinunod ni Jeroboam. Hindi niya pinili ang mga Levita para maging priest. Sa halip, kumuha siya ng mga ordinaryong tao mula sa iba't ibang tribo para maglingkod bilang mga pari sa kanyang mga Diyos-Diyosan. At dito na makikita po natin how a simple trick can alternate true worship. Kung gaano kadali baguhin ang tunay na pagsamba sa pamamagitan ng isang simpleng panlilin lang lamang. Jeroboam made worship convenient, pero hindi covenant faithful.
He told the people, wag na kayong pumunta sa Jerusalem. Nandito na ang mga Diyos ninyo sa Bethel at sa Dan. At dahil doon, ang buong Israel ay naligaw sa idolatry. Naligaw sa paling pagsamba. Worship becomes about convenience na, not covenant. Ito po yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. May mga online at live worship services na. Tama po ba? Yes, malaking tulong ito, lalo na ng panahon ng pandemic, bawal lumabas. Lalo na sa mga hindi rin makapunta sa church dahil may sakit or mahirap na sitwasyon. Pero hindi po ito dapat maging excuse. Dahil kung gugustuhin po talaga natin lumapit sa presensya ng Diyos, may paraan. Sa iba, di ba po, naalala po ninyo sa New Testament, sa mga nakakalam ng kwento, may isang paralisado na lalaki, dinala ng kanyang mga kaibigan kay Jesus. Yung paralisado na yun talagang wala, hindi makagalaw, wala siyang nararamdaman. So dahil siksika po yung lugar, crowded yung lugar, hindi makalapit kay Jesus yung paralisado. So ang ginawa ng mga kaibigan niya, binutas yung bubong at ibinaba si kaibigan sa harapan ni Jesus. Nakita po natin na wala kahit na anumang hadlang para hindi ka makalapit kay Jesus, kung talagang gusto mo. Kung talagang gusto mong lumapit sa Panginoon. Pero kung gagamitin po natin ang online worship service bilang excuse para hindi na tayo makipag-fellowship dito sa church, para hindi ka na mag-commit sa local church, at hindi ka na mag-participate sa katawan ni Kristo, hindi ka na makiisa. Para ba sinasabi po natin, hindi nyo na kailangan pumunta sa church. Nandito na ang worship service. Right in front of you. Use your tablet. Or di kaya use your TV. Malaki yan. Malapit. Kahit gusto mo lumapit yung mukha mo doon sa preacher, pwede mo ilapit. Parang gano'n no? So right in front of you, sa comfort ng bahay mo, sa bedroom mo, sa living room mo, kahit nakahiga ka, kahit nasa CR ka, makapag-worship ka. Yes, that's true. But, sabi sa Biblia, huwag ninyong kaliligtaan ang araw ng mga pagtitipon. Because fellowship is better than you're being alone. Ano po? So, ang problema po kapag ganito, worship becomes about convenience na lang. Hindi na po covenant. Mayroon po tayong tipan sa Panginoon na kailangan nating tuparin. Kaya si Lord ang gusto niya, yung mga Israel, pupunta pa dun sa Jerusalem. Doon sila dapat sasamba. Doon sila dapat maghahandog. How are we going to serve God kung nasa online lang tayo? Ano po ba natin? So we should worship God, we should serve God physically in the church. Amen po. Huwag po natin tularan itong Israel, itong 10 lipin ng Israel, na parang bang nawawala sa kanilang kaisipan na, meron pala tayong tipan sa Panginoon. Nakalimutan nila yun. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa pride. Sabi po dito, Israel's stubbornness, following sin instead of covenant. Submission preserves covenant, stubbornness destroys sin. So makikita po natin na dahil sa pride ng Israel, ayaw nilang bumalik doon sa Judah, doon sa Jerusalem, doon sa bansang kung saan dapat sila. Kay Haring Rehoboam, ayaw nilang bumalik doon. Bakit? Because of pride. Umalis na kami sa iyo eh. Parang nga namang kapag nakipaghiwalay ka tapos bumalik ka, di ba lalamunin mo yung pride mo? Di ba? Amen ba? So, yun yung sa kanila. Ayaw nilang bumalik doon kasi nga, kung wala yung ginawa ni Jeroboam, kailangan nila talagang bumalik sa bansang Jerusalem para sumamba, para mag-alay, maghandog. Pero dahil sa ginawa ni Jeroboam, hindi na nila kailangang pumunta doon. So parang sinabi lang, oo nga, hindi na natin kailangan pumunta doon. Meron na tayong Diyos, meron na tayong sasambay, meron na tayong pag-aalayan. Naunawaan po ba natin? Kinalimutan nila yung totoong Diyos. Ang sinamba nila ay yung Diyos-Diyosan. So nakakalungkot man, pero wag po tayong tumulad sa kanila dahil sa katigasan ng ulo. Sabi po dito sa Kawikaan, whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Sa Tagalog po, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahama. Medyo kakaiba yung pagkatagalog kasi dun sa iba, will suddenly be destroyed without remedy, walang solusyon. Pero, same meaning pa rin naman po yan. Napakaganda lang kapag iba yung version. Kasi mas makikita mo na, stiff-neck ka na. Ibig sabihin, ayaw mo nang lumingon. Di ba? Pagka stiff-neck na, hindi nga mahirapan ka lumingon. Tama po ba? Ba tinatawag ka, bawal yung anak ko, halika dito.
no? Kaya ayaw niya lumingon, no? Kasi nga, alam niya, ay si Ivan pala yung madalas ganun sa akin. Alam niya, sasawayin ko siya dun sa kanyang maling ginagawa. So, kadalasan po ganun tayo, parang mga batang, matigas yung ulo, ayaw makinig. Sabi nga po, madidestroy, masisira ang iyong buhay. Pero sa Tagalog, ay mapapahamak talaga. At wala nang lutas, wala nang solusyon. So nakakalungkot, kaya wag po natin hahayaan na matulad tayo sa Israelita. At syempre, bilang mga leader, wag po tayong tutulad kay Rehoboam. Bilang mga lingkod, wag tayong tutulad kay Jeroboam. At lahat tayo bilang mga anak ng Diyos, wag tayong tutulad sa Israelita. Ay, mga Israelita, tama. So, alalahanin po natin, we should resist idolatry, not authority. Submit to God-ordained authority. And stay faithful to God. Pride makes us resist leaders, even when they are not leading us into sin. Hindi naman po namin kayo hinihikayat na sumamba sa Diyos-Diyosan. Tama po ba? As long as we are not teaching you or leading you to worship false God, you should submit. Amen po? True resistance is only against idolatry. Pwede talaga tayong mag-resist, pwede talaga tayong kumontra. Kapag ang iniuutos na o ang itinuturo na ay sumamba tayo sa maling Diyos. O di kaya sambahin ninyo kami bilang mga tao. Pero kami po ay mga lingkod lamang din po ng Diyos. Kaya hindi po namin iyon dapat gawin. Amen po? So pride says, I know better. Yan talaga ang meron sa pride. I know better. So submission says, God placed this authority and I will honor Him by obeying. So kapag nagsasubmit po tayo, alam natin na yung authority, yung tao na itinalaga ng Diyos, ay galing sa Diyos. Kaya you will honor God by obeying the authority that God has ordained. Amen po? As long as the authority does not lead us to worship other gods, then submit. Amen. And then, pride leads to stubbornness. Ayan po. And stubbornness leads to sin. Faithfulness keeps us anchored in covenant. So we should stay faithful to God. Amen? Sabi po dito, Hebrews chapter 13 verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Sa Tagalog po, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay mamimighati at ito'y hindi makakabuti sa inyo. So matuto po tayong sumunod at magpasakop sa mga lingkod na itinalaga ng Diyos para naman po maggalak sa paglilingkod sa Diyos. Amen po? Sa huli, mananagot po kasi kaming mga lingkod at tayo lahat. Mananagot po tayong lahat sa Panginoon. Pero mas mabigat yung magiging hatol sa mga lingkod, sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya, we should serve God according to His will. And tayo naman po bilang mga lingkod, mga miyembro, we should submit to God's authority. Dahil, yun nga po, hindi po namin kayo ililid sa kapahamakan because we as leaders, pastors, God called, ay ang hangarin po nating lahat, maligtas. Amen po. Hangarin po nating lahat tayo ay mapunta sa kalangitan. Wala pong nagnanais na tayo ay mapunta sa impyerno. Amen? Kaya po, ang mga leader ay tinalaga ng Diyos para i-guide tayo sa tama sa kanyang kalooban. Amen? So, lahat po tayo magsusuri sa harap ng Diyos. Pero mas mabigat po talaga yung hatol sa amin na mga nagtuturo ng salita ng Diyos. So, 3 days to break, what took years to build, the cost of pride. Sa mensahe pong ating napakinggan, maunawaan po natin na although niloob ng Diyos yung nangyari po kay Rehoboam at Jeroboam, pero hindi po niya kailanman kalooban na ang tao o tayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Dito po nakita natin na talagang binigyan tayo ng free will ng Diyos. It is our decision. It is our choice kung ano ang gagawin natin sa bawat sitwasyon. So nakakalungkot man po na mali yung naging desisyon ni Jeroboam dahil nagigdaan siya para magkasala yung 10 lipi ng Israel. Pero may part pa rin po yung 10 lipi ng Israel dahil hindi sila umangal. Sumunod sila. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Jeroboam. Again, we have free will. Kung iuutos namin sa inyo, eto, sambahin nyo to.
Di ba? You have free will to say, that is not our God. Our God is the one and true God. Amen po? Pero itong 10,000 na ito, napalin lang sila, nagpatangay sila, at yon ay dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Still pride pa rin. So kaya po tayo bilang mga anak ng Diyos, manatili po tayo sa tapat sa ating Diyos, na tunay, makapangyarihan sa lahat, at walang iba. Amen po. Huwag natin po hayaan ng pride at greediness, stubbornness, na mailayo tayo sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri sa Kanyang mensahe. Tayo pong lahat ay manalangin. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon kung kinakailangan. Ipalinis po natin sa Kanyang ating mga puso, ang ating isip. Kung nagkaroon man tayo ng pride, katigasan ng ulo, ng rebellion, hingi po natin ng tawad sa Panginoon. Sige kapatid, malaya ka sa oras na ito makausapin ng Diyos. Yes, Lord. Narito po yung mga anak sa oras na ito. Taos puso na nananalangin, Panginoon. Lumalapit sa iyo ng buong puso. Taimtim na nananalangin upang humingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. O Diyos, nawa dinggin mo po ang dalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Patuloy kang kumilos sa puso at isip ng bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mensahe mo nito na aming napakinggan. Salamat po, Diyos, dahil patuloy, tinuturuan mo kami, tinutuwid mo kami. Dahil hindi mo kami nais na mapahamak. Salamat, Panginoon. At patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon Jesus, sa kaligtasan na ibinigay mo po sa amin. Wala kami ibang Diyos na sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Yes, Lord. Sige kapatid, patuloy mo kausapin ng Diyos sa oras na ito. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras na ito. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Mga kapatid, sabahin natin ang Diyos sa oras na ito. Malaya kang tumayo, malaya mong sabahin ang Panginoon, malaya kang itaas ang iyong mga kamay sa oras na ito. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord.
is the Lamb. Sige, lakas mo ang tinig mo, sabahin mo ang tunay na Diyos. Sa lugar na ito, O Diyos, patuloy kang kumilos sa puso, sa isip ng bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na maghari, O Diyos. Ikaw ang siyang mahayag patuloy sa aming mga buhay. Lord, wala kami bang paglilingkuran kundi Ikaw lamang. Wala kami ibang itataas kundi Ikaw lamang, O Diyos. Kaya nawa, sa buong buhay po namin na ito, samahan mo po kami, O Diyos. At Ikaw ang patuloy na mahayag sa aming mga gagawin. Ikaw ang patuloy na mataas, O Diyos. At salamat, Panginoon, dahil alam po namin na yung kaligtasan na ibinigay mo sa amin ay mararating. Salamat, Panginoon, sa presensya mo sa pagyakap na. At Ikaw ang patuloy namin pupurihin at sasambahin sa buhay namin. Sa inyo lamang po lahat, tumataas ang papuri po sa salamat, pagdakila. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi na, Amen! Amen! Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering.
It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant. Breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.